So, hi mga ka-shoutout! Welcome back sa aming YouTube channel ni Makoy. At ito lang yung sinasabing welcome back talaga. Pasensya na po sa aming mga subscriber. Dahil nga po yun po, napatigil po ako sa pagbablog. Dahil nga po, naging busy po ako sa trabaho. Tapos, hindi lang po yung aking off. So, bali, mas nilalaan ko na po sa sarili ko. At saka po sa pamilya ko. So, ayun. At kung meron man kami mga lakad, ay di syempre po, hindi ko rin masyadong may enjoy kung parang every ano na lang po yung aking i-vlog or something ganun po. Pero pipilitin ko po ngayon dahil nga po kami magkasama ng asawa ko na mag-vlog po. So bali nga po pala kakauwi ko palaang at ako pinag-early out dahil nga po ito na. Ayan. Bali, ano po, susundin ko po mamaya yung aking asawa. Bali po ang landing po nila ay 9 PM po dito. At gawa nga po na sila po yung na-delayed ng 3 hours. Sila po ay dati aalis sa Pinas ay 1:30 ng hapon. Ay nakalis na po sila ay past 4 na. Dahil nga po siguro sa nakaraang pagbagyo-bagyo, ay di mga na-delay po ang schedule, honey. Ay di yun po, bali, share ko lang. At bali po way back, doon po dumating po ako dito sa Dubai. Syempre po, ako po talaga yung tipong tao na meron po akong mga goals sa buhay. Kumbagay, ano po ko talaga ng year. Tapos ng date na dapat this year na 2024 to 2025. So may mga list po talaga ako. So yun po yung ibang mga list ko. So syempre natupad ko na po. Tapos yun nga, yung dalhin ko yung asawa ko dito. Ay divide din na nga po, honey. So bali yun. Kumbagay, wala pa naman po sa plano. Kumbagay, wala pa po sa plano. Ay di nung pong bali, nag-April, nag-May. Ay di dapat po talaga ako, dapat 1 year ko na po ng May 31st. Ay diyan talaga po napag-usapan namin ni ma'am. At gawa nga po, diba siya pumunta sa Pilipinas. Tapos pinag-meet up po kami. Kaya po nadala po niya, kumbaga po kaya po nakabalik po ulit ako sa company. Nag-usap po kami dalawa. Na, yun nga po, dahil din po may yung asawa ko, na dapat kada year po, magbabakasyon po ako. Yun po talaga napagkasunduan namin. Ay di nito na nga pong April at May. Di sinasabi ko na po, syempre po, kailangan mo po mag-follow up 1 month or more than 1 month na maglilib po ako ng ganitong date, ganyan. Dahil nga po di ba na inano ko po talaga yung date ko na magbabakasyon ako dahil nga birthday po ni Malia, ika 1 year. Tapos may mga iba pa pong occasions ng ganoong buwan. Tapos po anniversary po di ba namin nung July 19. So, bali parang tinoon ko po na dapat nung bago mag-birthday si Mali, nandun po ako. Tapos po mag-anniversary po kami, nandun din po ako. So, bali yun, nagpaalam na po ako sa aking amo. At kumbagay ng time na yun, para po ka nag-aalinlangan din. Gawa ng marami pong pagbabago sa company. Dahil po meron po kami nakuha ang ibang account. Ay di mas lumalago po Ay di kumbagay, wala pong ibang mapapagkatiwalaan. I mean, hindi lang po sa pagbibuild ng sarili ko Ay kumbagay, ako po yung napapagkatiwalaan nila sa mga bagay-bagay. Kung bagay, alam ko na po yung paikot-ikot po sa company. Ay di yun. Ay di parang ako po kinausap ng amo ko. Sabi po sa akin ay, papayagan daw naman po ako ay siguro 2 weeks or kay 1 week. Sabi, abay ano pong gagawin sa 2 weeks at saka sa 1 week man laang. Hani po. Ay di parang po pumasok na po sa isip ko. Nasabi ko, kung hindi man ako makaka-uwi, dati may other option ako. Ay di yun. Ay di sabi ko nga po ay, kukunin ko nga po yung asawa ko, honey. Ay di sabi ko, parang sinabi ko na kay ate yung mga plano ko sa buhay. Sabi ko ate parang 50-50 talaga na hindi talaga ako makaka-uwi. So kaya either hindi ako makaka-uwi o talagang kukunin ko po yung asawa ko. Ay di yun po honey. Ay di yun nag-May na, nag-June na. Nagbaka sakali pa rin po ako na magsabi doon sa aking among babae. Ay di talaga po negative. So wala po talaga. Ay di yun, ay di sabi ko sa sarili ko, ay kailangan kong kunin yung asawa ko kung ako di makaka-uwi. Tapos ang target ko po talaga, ay talaga pong July 19 po talaga. Sabi ko bago po mag July 19, ay dapat po dahil narito na yung asawa ko. Sabi ko pong ganoon. Para man lang po kami sa anniversary namin ko magkasama. Ay di yun po honey. Ay di sabi ko nag-May na, nag-June na. Sabi ko ay wala na. Hanggang na po yung aking kapatid. Kumbagay, na talagang wala na po pag-asahan Ay di bago po ako kung bagay may tiro na po talaga akong target na dapat 2025 makuha ko yung asawa ko. Kaya kung ganun po Ay di nung pong nagbakasyon po yung pinsan ko, si Ate Evelyn. Shoutout sa'yo ate, thank you so much. Dinala po niya yung documents ng aming pong marriage certificate. So bali po,
bago pa lang po, parang March pa lang, March, April. Di pinapasikaso ko na po dun sa asawa ko. Di nakuha na nga po, honey. Di din na po dito na aking pinsan, nung siya pinag-uwi ng Pinas, nung nag-attend po siya ng birthday ng graduation ng kanyang anak. Di yun. Di nadala na po dito. Tapos, nagbandang, ano na po, July 1st week na. Nag-start na po ako ng processing. Ako po hindi na po nakapag-share, din na po ako nakapag-video. Kasi kung nga po, sa akin po talaga yung sarili, ay sabi ko, kailangan mo nating tumahimik. Kumbagay, hayaan mo na si Lord ang kumilos. Kumbagay, ayoko muna pong isabihin sa mga nakakarami. Gawa ng sabi nga nila, kapag mas maraming nakakaalam, mas maraming negative energy ang kumbagay, maraming pumipigil. So yun, ang nakakalam pa lang ay ako, yung kapatid ko, tsaka sila nanay. Yun po, nag-start na po ako ng processing ng visa niya. So nagpunta po ako nung July. Ako po yung nag-appointment para po dun sa, ang tawag dito, yung pong, parang ang tawag dito, Ako po yung nagpa-attest ng aming marriage certificate. Kumbaga, hindi pwede nga kailangan yung pong i-attest siya sa Pilipinas na may tatak dito sa Dubai na kumbagay, po talaga siya po yung talagang tunay na, na-attested, Di yun po, kailan ito po yung June 25, ako nagpa-attest. Po, di sabi nung po nag-aasikaso sa akin, di bali, next week ko daw po kukunin, Di yun, after 1 week, July 2 ko siya makukuha. Di na pagkakakuha na po ng July 2, ng documents na ito, di, kagad po, isinend ko na, at gawa ng bago pa po ito ipa-attest, kala ko po, yung processing po ng ganito, kumbaga, syempre po, bago pa lang, hindi ko rin po masyadong alam pa, di, kagad po sinend ko na, akin po pagkakuha ko po, ako na kaninang Evelyn, di kagad po akin nang isinend dun sa aming agent na aming company para sa mga processing documents. At gawa sa company din po, ako din po nagpa-process ng mga visa, mga renewals na aming mga empleyado. Di yun po, di nung akin na po pagkakakuha po na ito agad, di kagad po sinend ko na. Akala ko po, ayun lang po ang requirements. Yun po pala. May doon pang, yung galing naman po dito sa MOFA, ang tawag po. Kailangan po siya po attested din ng Dubai. Pagkasan ko po sa kanya, di kagad po kanyang, in-apply. At kagad naman po ako nakabayad sa kanya. After, sabi niya sa akin, ang processing daw po, di 3 to 4 days. So ako po naghintay. Tapos po, di pagkasabi po nung niya, na-reject daw po. At hindi daw po MOFA attested. Di ako naman po, hindi ko po talaga alam. Di sabi ko, magkano ba yun, yung pag-asikaso pong iyon? At di ko nga talaga, at di sabi ko, ayoko nang kung sa pa ako magpupunta-punta, di kong alam po niya. Di siya na lang mag-asikaso at babayaran ko na lang po. Di yun. Pero nag-check pa rin po ako kung saan po ako makakamura. Di yun. Di sabi ko po dun sa may malapit po sa, sa may, pick up point po namin ng papuntang office. Di may malapit po. Tapos nag-open sila 7. Ang pasok ko pa po naman ay 9 sa opisina. Tapos pinipick up po kami mga 8:25. Di sabi ko, may 1.5 hour pa, kung pwede ko asikasuhin. Di sabi ko, sige, wag na. Kung magkano lang naman po ang diferensya. Di sabi ko, ikaw na lang mag-asikaso. Kaya kung gano'n. Din po, nung pagka-asikaso, di sabi, ay, kailangan daw yung nung mayroon pang, sa UAE Embassy, sa Pilipinas, yung po basta may tatak pa po siya sa likod, na dati galing pang UAE Embassy sa Pilipinas. Di yun, di ako na naman, nalungkot na naman po ako. At ang sabi po sa akin, ay 8 to 10 days daw, ang, ang processing. Gawin, ipapadala pa po yung aming marriage certificate sa Pilipinas. Di yun. Di ako pinag-expect na, sabi ko 8 to 10 days. Gawa ng, hindi po siya tatatakan ng MOFA attested kung walang UAE Embassy na galing sa Pilipinas po natatak. Din po, Di sabi ko, di talaga sa walang chance talaga. Sabi kong ganun, maghintay pa talaga po ako ng 8 to 10 days. Sa kung ganun, Tapos di parang out of the blue po. Di ko po alam kung anong chinat ko sa kanya. Nag-chat po ako sa kanya para ko po natin nagpapalo up ng
Hindi ko alam kung basta po, nagpalo po ako sa kanya about sa company naman. Tapos bigla po siya nag-message sa akin, sabi niya sabi niya po sa akin ay okay na, sabi niya ganoon. Baka makuha na natin yung visa ng asawa mo this night, sabi niya kanya. Oh my God, talaga po ako tatalon-talon sa doon po sa aming opisina. At yung time po yun parang yung pong aking pong amo ay para po sila pinasa sa babae. Di parang po talagang tatalon-talon ko po sobra ko po siya. Sabi ko, oh my God, parang hindi ko po ina-expect. Kala ko maghihintay pa po ako ng 8 to 10 days. Aba yun na nga po, kaya nga po lumabas na noong July 17. Sabi ko, oh my God, sabi ko, hindi po naman agad ako makakapag-book at Diyos ko po, napakamahal po ng ticket. Ay, hindi po agad ako nakapag-bookan Ay di yun po, nung pagka-send ko, di syempre ako excited ang lola mo. Tinawagan ko po ang nanay, tinawagan ko po si ate. Tsaka po yung asawa ko. Abay, walang sumasagot po, honey. Tapos po yung sumagot na. Adi wala na po yung ka-excitementan ko. Adi parang normal na lang po yung aming mga pag-uusap. Tapos di yun po, honey. Di sabi ko pag ako'y nag-book na po ng ticket, edi ako pinaghahanap po ng either po sabi ko nga ay Saturday or Sunday. Para naman pagdating po niya dito, di Sunday, syempre po pahingahan Di kami po magkasama. Ay di yun. Tapos pwede nagtanong din po ako. Misa po ako yung nag-check sa aking Sapal application ko. Nag-check din po ako sa Sapal application ko. Kung saan ako makakamura. Tapos edi sabi ko, ay! Parang kailangan ko nga po pala ng dami ticket. Sabi kong ganun, hanit. Syempre po, maski po, yung pong gawa na yung visa po ng asawa ko, ay under po sa akin. Kumbagay, may mga requirements po na makakapag-sponsor ka ng relatives mo na kailangan ganito, ganan. Ay sa harinawa naman po yung po mga requirements na yun ay ako po pasado, kumbaga. Honey, ay di yun na nga po, kumbagay, under po siya ng visa ko ng company. E di yun po, kumbagay, na process na. Ay, pero minsan, ako pa rin po kinakabahan. Kaninang umaga, ako pa kinakabahan kaninang umaga. Sabi ko, kasi nung mga nakarang araw, sabi ko, maski naman ay under siya, kumbaga sabi, parang pinapalakas ko din ang loob nila. Nasabi ko po, yun naman wala ng mga tanong-tanong at gawa ng under naman yan sa akin. Kumbaga, residence visa na po siya. Kumbaga yung iba po, di ba nga po tourist visa, ganayan. Ayun po sa asawa ko, talaga po siya residence na. Kumbaga pag dumating na po siya dito, ay paprocess ko na po yung kanyang Emirates ID, ganayan. Tapos ay, ako na po mag-asikaso ng kanyang medical, mga insurance, ganayan. Kumbaga ako na po bahala sa kanya. Kumbaga siya po isakop ko na. Ganayan po. Tapos ay din po, di kanina umaga po, di syempre. Ako po kanina, ako po gigising na, siguro mga 7 na. Sabi ko ganun, parang 7 para sila, kumbaga na doon na sa airport, Adi ko po alam man din, Adi kasi po nagkakataulaan talaga. Bigla po ako sinakta ng tiyan, di alas 5. Sinakta po ako ng tiyan. Tapos di po siya, ako nag-CR na. Tapos na yun. Tapos di sabi ko, bigla na lang si Mal po, yung asawa ko po tumatawag na. Sabi ko ganun, sabi ko, bakit kaya? Ayun po pala siya. Ay di may kailangan po sa e-travel. Ako pinaganayon din, kaya na po ako yung limot na kailangan pala iyon nga. Ay din po, hindi siya nga po ay kumbagay dun sa kanyang pesto yata, ay nahihirapan po siya na ng data. Yun nga sinasabi ko po talaga kay ate. Nung unang-una palaan po talaga. Sabi ko, ate, bili mo si Mahal ng SIM. Sabi ko pong ganayon. At saka paano mo ng internet. Ay sabi ko, may ginalaan po talaga. Pero anyway po, ganyan pa rin po, Di ba lang nag-message po sa sabi niya, Mahal, kami pinagtatawagan talaga, sabi, Mahal, sabi ganyan, ito ang hinahanap sa akin, i-travel, sabi ganyan, Sabi, parang naalala ko po talaga, ginawa kong ganyan din, na ako po papunta dito. Ay di iyon, di sabi ko, ay hala, sigit ako nang mag-aasikaso, di sabi ko ng login, ganagan po, Ay di binigay ko na po sa kanya. Tapos po, hindi daw po siya maka-next. At kasi kung nga po, baka pumahina po ang signal doon sa kanyang pwesto. Sa may immigration, di ba't pati parang liblib na. Yung po sa may airport. At yun, ang ginawa ko po, sabi ko, sige nga, kayo mag-selfie na laang at send mo sa akin. Kala ko po, ay hindi po siya pwede yung mag-selfie. Yung pala yung nakita pa kong option na pwedeng i-upload. At yun naman po, sabi ko, pinag-selfie ko na lang siya. Sabi ko, ako na lang mag-aasikaso. At yun, pinilapan ko na po lahat-lahat. Ganyan. Tapos at yun, sendin ko na po sa kanya. At parang nisip ko po, sabi ko, ako muna hindi maliligo. At parang ano oras na po na yun. Ay kailangan ko na po maligo ng mga 7:30.
At para po makatch ko po yung aming pick up dun sa may metro station. Ay di yun. So kung ako muna hindi maliligot, gusto ko muna po siya ay makaalis, kumbaga makalagpas po ng immigration. Ay wala na pong problema. Ayun naman po tari na way okay na. Ay yun, sabi ko ako nakahinga na okay na. Sabi ko kasi nga po kami, ako bilang nung makalagpas siya ng immigration kumbaga ako pa din naiyak na. Ayun, sabi ko yung pag-aasikaso ko, yung kumbaga okay na. Tears of joy po. Na kumbaga makakasama ko na po siya. Kumbaga 1 year na. Sabi ko talaga, ikul ko talaga po yun. Sabi ko pa mga walang mayayari sa buhay namin kung kami magkalayo. Kaya sabi ko kung hindi talaga ako makaka-uwi nung dapat talaga ibabakasyon ko. Sabi ko ba talaga kukunin ko po siya. Gawa na sa totoo lang po talaga napakahirap mag-isa. Lalo na syempre may asawa ka. Ay pag meron kang sakit, ganayan. Wala man sa yung bibigay ng mainit na kape o magtitimpla man lang. Kasi yun po. Kasi maglalaba, ganayan. Kung may kutawang ka. Hindi nga, niloloko ko pa sabi ko, ako may kababag na. Eh di yun. Sila na din po kagabi iyak-iyak. At syempre, hindi mabubuhay si Makoy nang hindi nagala po sa amin. At yung pera-araw talaga nasa sa amin. Eh yun, sabi ko, thank you talaga kay ate na laging nag-aasikaso. Tsaka sa kay Luloy, kay nanay, kay tate sa mga padala po. Ayun, thank you so much. Ay, ako may excited talaga. Kasi nung kagabi nga, sabi ko, Lord, sana naman po maging smooth yung kay mahal na pagpunta dito. Sabi ko, wala maging problema. Ayun naman po, hari na may okay naman. At sabi, titiraan ko po agad. Sabi ko, kamusta? Sabi ko, ganyan, at sabi nga, mahal, okay na. Sabi ko, kamusta? Yung yung may tanong baga sa iyo, kung ano. Di sabi niya, hindi kagad binigay na nga daw po niya yung mga documents at hiningi nga daw po. Di pinakita nga po yung aking contract, yung aking Emirates ID, yung aking visa. Tapos may iba mga documents namin, yung aming marriage certificate. At tinatanong nga po, sabi, bakit daw yung pangalan ko sa passport? Bakit daw po Gloria pa din, hindi pa daw po niya ka-apelyido. Hindi, syempre po, ay gawa na hindi pa po ako nakapagpapalit at gawa na yun po na may kami pinagpakasali, bago pala din po yung passport ko, yung po pati hindi nasusukot sa ganayon. At sabi nga, nasa sa iyo na po kung gusto mo magpapalit or kung i-maintain mo pa rin iyon. Pero yun po, iba kong mga, IDs ng Pilipinas, ID lapas na naman po ako. Wala po ang passport ko talaga, ang Gloria pa din. So, yun. So, bali mamaya na lang ulit. Pag po papunta na ako doon, kasi susundin ko na po. Bali po ngayon po ay magsi-6 pala. Kasi ako po alis po dito ay 7. Gawa ng, yung travel pa po pag ganun pa. So ako magme-metro na lang papunta. Tapos pagbalik na lang po kami magta-taxi. Ayun. Thank you po sa mga pabit-bit kay Kuya Emil, kay Ate Ini, kay Pampla, kay nanay ni tatay, kay ate, thank you so much kay Luloy, sa mga pamilya ko, thank you po sa inyong lahat. At yun, shout out sa Shoals Typing Center, sa nag-asikaso ng visa ng aking asawa. Yung lagi talaga lang maasahan sa pag-ano ng mga visa. The best po yan. Shoals Typing Center kay Rashid. Thank you so much. At saka sa Pinoy Tourism, para sa kay mahal na, na ticket. Ayun, tsaka sa dami ticket ni Mahal. Thank you so much. So, bali yun po ay, kay Miss Zaina ng Pinoy Tourism ng Abu Dhabi. Ayan, thank you so much, Miss Zaina. Tapos yun, mamaya na lang ako ng review sa iyo. Huwag ka mag-alala. At kami magpipicture talaga at go. So, ayan guys. Update ko na lang kayo mamaya. So, ayan. Bye-bye. See you later. So, ayan guys. Ako po yung nag-aayos na. Naka-base na ako ng bago ulit, pero ganun pa din. Ibang kulay lang. So, bali, ayun po, 6:30 na.
dito. At dapat ako makalis po dito ng ano oras ba? Ng 7 po para sakto po yung dating ko doon. Ay landing din po sila. At kasama ko po yung aking pinsan, si Kuya Wiwin. Kami pong dalawang susundo kay Mahal. So, ayan. Ako po mag-update na lang ay mamaya kapag kami na doon sa airport. Pagsasunduin na po si Mahal. So, ayan. See you later. Ayan, dito na ako sa airport, Terminal 1. So, bali, 8 o'clock pa lang po ako nandito na. So, ayan, let's go. Bali, ito po yung metro station lang, ha. So, ayan, arrivals, Terminal 1. So, ayan nga po pala kanina, ay bumili po ako ng bulaklak para kay Makoy. Ayan. Hintay na lang po dito sa arrival. So, hi mga ka-shoutout. Nandito na po pala kami sa airport ni Kuya Wiwin. At kanina lang po kadadating din po niya. At kami po muna nagpunta dito sa may Costa. Ayan, coffee. Habang po hinintay po si Mahal. Siguro po maglaland na sila ng mga ilang minuto. At nakalagay po dun sa kanilang sa tracker ko ay 8:50. E baka po sila nakaland na. Ayan. So, yan kay Kuya. At kasama ko dito. Andyan na po aming order. Ready na. Yan na yata. Oh, yan na. Thank you po. So, ayan guys. At kami pinaghihintay na dito ni Kuya Wiwin. At sabi po dun sa tracker, nakalapag na kanina pa. Yung kanilang sasakyan. Ano kanilang sasakyan? Ano kanilang sa aeroplano? So, ayan po. Waiting na lang. Wala pa yung mga sakay po ng pan. Nandito lang po kami sa ibang unahan. So, kaya pingawit na dito. Kanina pa. Ano mga oras na tayo? Mga 10:20 po yung mag-isang oras na. Mga 9:20 po kami nakatayo na dito yung 10:19 na, 10:20 na. Wala pa din po yung aming susunduin. Ito pong bulaklak ay lanta na. Lanta ng bulaklak. So ayan na si Mahal. Yan na mga. Ikaw mo mag-ano? Ayan, video mo. Bakit? Saan dyan na po? Nakakawin ako ka plane? So finally guys, nandito na po siya after 1 and 30 minutes. Kita na nila? Ay nako. Hello! Kami po muna magme-metro. At napakahirap po. At sobra po dami ng tao. Sige. So yan po kami po muna nag-metro. At kami bababa sa GG ko. At sobra pong haba po ng pila. Ay pasok pa si Kuya Wiwin. Kaawa naman. Ay. So ayan guys. At dito po kami sa aming malapit po sa aming building. So ayan na. Si Kuya Wiwin tsaka si Kuya Luloy. Si Kuya Luloy si Kuya Wiwin. Ay, may halika na. Go, go, go. So ayan, welcome. Ayan, welcome. Nagbubo ka dito kuya. So ayan guys, at kami po kagad ay nagbukat-kat. At si Kuya Wiwin po ay may pupuntahan pa. At may pasok pa po. Amin na pong bubuksan. Ayan. Ayan po si Kuya po yung uwi na. At narito na po ang kanyang padala po ng Tia Amy. Ayan po.
Tsaka po, ito po yung mga bigay kong padala rin ni ate. Ay, shinare po natin ang blessing. Ayan. So yan kuya, ingat. Bye-bye kuya, ingat. Sige, bye-bye. Mahal, magpakain ka na ng manok. Wala, papakain. Bakit?